ang sa amin, Your Honor, ang pag-intindi, pag may neutralization, may report pagkatapos ng trabaho sa status. So, neutralize, then the remarks is nahuli or namatay. Not totally sa interpretation namin na nakalagay diyan neutralization, patayin. Magtrabaho lang to stop anything as long as illegal. So sa remarks so nakalagay na doon ang specification. Nahuli, nandoon, final sa court ang complaint at saka namatay. I think the comments that were made missed the point entirely kasi ang tanong talaga dito ay bakit pa nilagay yon sa isang command circular. At may point out ko rin po, naalala ko rin na Senator De La Rosa na mismong kayo po noong 2016 ay ginamit nyo din po ang salitang neutralize. I'm sorry, Mr. Chair. But may I point out that Senator De La Rosa in 2016 also used the term neutralized to refer to a bounty being raised to have him killed by supposed generals who were allied with the drug or those people involved in drugs. What's your source? This Please, is from para ma-check din namin. Amita Legaspi, GMA News, published September 28, 2016, dito po sa GMA News Online. Mr. Chair, siguro mamaya kung ma-share sa atin yan para makareact ako properly. Okay, please share with Senator Bato. Wala akong context, Mr. Kaya ako tinanong para yung staff ma-check kagad ng staff. Just a few more points if I may, Mr. Chair. General Gamboa mentioned the use of the order of battle, pero matagal na po yan na-ban. Bawal na po gumamit ng order of battle sa ilalim ng Anti-Torture Act. So kung sabi niya ay yun ang ginagamit nila sa counterinsurgency, yun din ang basis nila sa drug list, wala na po yun eh. Pinagbabawal na po yun na matagal na ng ating batas. And finally, the point that confidential daw yung circular na ito at dapat daw hindi kami nakakuha ng kopya. Kami mismo ay nag-request sa PNP para sa kaso sa Supreme Court at binigyan po kami ng certified true copy na sinubmit po namin sa Supreme Court. Yan lang po, Your Honor. Sino ba nag-call attention ko? Senator Risa. Salamat kayo, Mr. Chair. A follow-up question, Attorney Jokno. Attorney Chel, apart from semantics, may basis po ba sa karanasan na yung naging interpretasyon ng iba sa neutralize o negate ay pumatay? Ayun nga po, yun na ipakita kong mga slides kanina na mismong galing sa Police Santa Ana, Police Tondo, mismo kay Colonel Jovi Espenido, sa PIDEA Chief. Lahat po sila ginagamit nila yung salitang neutralize. Ang ibig sabihin ay kasama na doon yung pagpapatay. Salamat. Mag-ready ka muna, Colonel Espinido, tatanungin kita. Pero ito lang, para lang just educate this representation or the Committee General Gamboa. General Gamboa, ba't mo ba nasabi in the first place na top secret or secret ito na wag i-circulate itong command memorandum circular? Bakit? Why? Sir, Mr. Chair, as I have said, the sanction goes to the government employee, not to the recipient. No, So- but why? Why? Bakit limited Because- circulation ito? It was really designed for limited circulation? No, sir. Meaning to say, the circulation is controlled. There are Okay. different classifications of the documents in the police. Like there's secret, there's top Oh, secret. anong marka nito? There's no marking. It's supposed to be confidential, sir. It is supposed to be a cover page. And down below should be stated confidential. But probably because the No. PNP already officially released it, that's why they removed it. So there's something wrong kung may separate page andun ang confidential and yet sa document itself walang tatak na confidential. So if ever nakikinig ang PNP sa atin, if that is what you want to happen, tatakan nyo ng confidential yung dokumento mismo, wala na rito eh. There's no more trace that is confidential. Anyway, okay na po yun, just for my information. Colonel, ikaw ito sasabihin ko nga sa kanila, hindi ka naging PNP chief, pero talagang sa ground ka. You conduct police operations, etc. And I think you have an admission under oath that you interpreted the word neutralization as not naman siguro meaning to kill, but as including
The possibility of killing? Ano, sige, just explain to us ano yung ibig niyo sabihin. Good afternoon to, Mr. Chair, sa lahat. Good afternoon. Sa akin naman, as an operatives, matagal sa non-commissioned officer, ang sa amin, Your Honor, ang pag-intindi, pag may neutralization, may report pagkatapos ng trabaho sa status. So, neutralize, then the remarks is nahuli or namatay. Not totally sa interpretation namin na nakalagay diyan neutralization, patayin. Magtrabaho lang to stop anything as long as illegal. So sa remarks so nakalagay na doon ang specification. Nahuli, nandoon, final sa court ang complaint at saka namatay, Your Honor. Kami ang mag-implementor kasi sila yung mga officer kaharap ko ngayon. Sila ang taga-gawa ng circular. Pero the truth is, ako number one ang nag-implement. Paano i-implement ang neutralization? Hindi nakapokus sa neutralization, kundi nakapokus kung sino ang target na illegal na hulihin ba or mamatay kasi yun na, may firefighting na ang nangyari. But not totally na nakalagay sa isip namin as non-commissioned officer na nasa field, nasa ground na yun patayin kasi neutralization, Your Honor, Mr. Chair. Kasi kami ang magharap sa korte kung sakali sundin. Maski hindi nalaban, patayin lang kasi neutralization, no. Kaya sinabi ko sa Quadcom Committee, Your Honor, Mr. Chair, na pwede, sa lahat pwede, possibility, as long as real trabaho, kung ano talaga yon ang harapin mo, Mr. Chair. Mr. Chair. Sige, Senator Bato, De La matanong ko Rosa, na we si- will clarify Yeah. the situation. Meron kang sinabi, Colonel Spiro, na pwede. Pwede. Ano mo ibig mo sabihin doon sa pwede? Na pwedeng mamatay? Lahat may possibility, Mr. Chair, Your Honor, kasi sa situation na nandyan, mangdaming experience ko for my 28 years. Yeah, pwede No. mamatay kung ano? Kung lumaban, Oh, yun. example- Laruin mo. Laruin mo kasi you're living space of doubt eh. Na pwede pala, pwede. pwede sa lahat. Pwede Yes, kung kung lumaban, lumaban. Yun ang Yun sinabi naman ko, pala eh. Mr. Chair. Sige, thank you. Thank you, Mr. Chair. Salamat. Mr. Chair. Colonel, ganito, okay. Kunyari, hindi neutralization yung word na ginamit. Arrest, o ano. Pag lumaban, Ganun pa rin. ganun pa rin, ending. tama? Mr. Chair, ganun pa rin. So, okay, Senator Risa, you want? Salamat kay Mr. Chair. Related dun sa isang puntong binanggit ni Police Lieutenant Colonel Espenido, balik lang kay Attorney Jokno, may pattern naman po bang nakita yung flag related sa mga kaso di umano ng nanlaban? I mean, kapanipaniwala ba na lahat self-defense on the part of the law enforcer yung pagpatay sa mga ito na sinabing nanlaban? Dalawa po yung nakita namin. Unang-una, sa Santa Ana Police Reports na naibigay sa amin, meron silang tinatawag sa PNP na information report. Ito yung report na doon nila nilalagay yung mga information about the suspect galing sa mga informant nila. At this is used pre-operation. Sa mga information reports na nakita namin, nandun na yung salitang immediate apprehension and neutralization of that particular suspect. Second, yung pangalan nila ay sa maraming kaso ay nasa listahan din ng drug watch list for that particular area. And then later on, pagka nag-operate na ang police doon, meron silang report na nanlaban kaya napatay. Nung curious kami po noon, kinompare namin pati yung language, yung mismong wording ng iba't ibang mga police report tungkol sa nanlaban. At yung isang very striking sa amin ay halos identical yung ginamit na salita. Kumbaga parang cut and paste yung mga ginamit na salita. I can provide the committee with copies of these police reports. Please do, Attorney Chel. Salamat Yes, kayo, Your Honor. Mr. Kung Chair. pwede, more than just providing us with a copy, Attorney Jokno, if you can, parang give us a parang memorandum or position paper na inorganize mo na yung observations mo. Yes, doon, Mr. Chair. Para you direct our attention to what you have noticed. Yes, sir. Ito, Colonel Espinido. Mr. Chair, just to respond to the pattern of Senator Riza. Sige, Father, go. Once again, going back to our documents, listening to the narratives
of the families, wala po. From the 312 that we have, no one fought back. Ulitin ko po, wala po nanlaban sa kanila. Salamat po. Sige po. Salamat, Father Flavi. yes, go Mr. ahead. Chair, if I may, habang on deck si Father Flavi, and mamaya itatanong ko rin kay Attorney Chel. Father, tama po ba na sedition cases were filed against you? Kasi kaugnay po ito ng banta na hinaharap, hindi lang ng people on the ground, pero yung mga gustong magdepensa sa mga EJK families. Yes po, Mr. Chair, Senator Risa. Salamat, Father. For the record, Mr. Chair. Mr. Chair, if I may ask a similar question kay Attorney Jokno, kay Attorney Chel. Salamat kay Mr. Chair. Attorney Chel, could you describe briefly how was it to be an opponent of the war on drugs during its peak? Anong klaseng mga hamon ang hinaharap ng mga human rights advocates? Kasama na po yung galing sa legal community. Ako po ay naging, sabihin na lang natin, biktima ng isang late night speech ng dating Pangulo. Napaulit-ulit niya akong personal na nilalait at I found it very offensive because it had nothing to do with the work I was doing. But of course, Pangulo po siya. Gusto niya magsalita ng ganun. Hindi ko siya mapipigilan. Aside from that, there were definitely dangers involved in assisting victims of the EJ case. Wala naman pong mga direct threats, pero minsan ay napapansin namin na mayroong mga lumilibot-libot at lalong-lalo na pag kinakausap namin ang mga testigo at biktima ng EJK survivors ay very security conscious kami dahil alam namin yung dangers nun. Naalala ko rin, Senator Risa, yung sa kaso nila Kian, na yung mga witnesses po ay nandun sa kay Bishop Ambo at may pagtatangka na kunin sila ng pulis. Mabuti na lang may mga media na andon at nung naibalita na may ganun nga ay hindi na tinuloy. Salamat, Attorney Jokno. Salamat kay Mr. Chair. And I believe, speaking of dangers, we also have here today as resource persons former Senator Laila De Lima and former Mayor Jed Mabilog. Perhaps at the proper time, Okay. Mr. Chair, we could also hear them. Salamat No, kaayo, Mr. Chair. I'll give them time na, Mayor Mabilog and Laila, if they want to give some opening statement. But after this question of mine to Colonel Espinido. Colonel, isa pa, one question. Sa ilang years ka sa police? 28, Your Honor, Mr. Grabe Chair. yung mga operations mo, high profile, di ba? Yes, yes. Mr. Chair. Paruhinog, ikaw? Yes, Mr. Chair. Yung early morning raid sa bahay? Yes, Mr. Ilang Chair. patay doon? Ang patay? Ilang? Simultaneous yun sa area, sa 6 search warrant, 16, 16. Your Honor, Mr. Chair. Okay, basta operative yan, general, mga operative. Okay. Sa entire 28 career mo, 28 years career mo sa police, ikaw ba'y nakatanggap ng instruction, whether in writing or sa pananalita, na ginamit ang word na neutralization bilang code na patayin mo? Sa pagtanda ko, Your Honor, Mr. Chair, wala akong specific na sabihan na neutralize. Huli ay yung arrest, marami. Kaya nga, okay. Arestuhin. So, ikaw ba'y nasabihan na arrest pero code word yun na patayin mo? Hindi, Hindi. Mr. Chair. Ikaw ba'y nagamitan ng ibang word na code word sa napatayin mo? Wala. May isa, Your Honor, Mr. Chair, yung trabahoin. Okay. Patrabaho yung ganon. Pero Anong basa mo nun? Anong intindi mo dun sa trabahuin mo? the result din, Mr. Chair, hulihin, yun lang talaga palagi ang... Pero anong ending ng specific na trinabaho mo? Napatay o nahuli? Nahuli. Nahuli yun, Nahuli? Mr. Chair. Nahuli. Maalala mo pa pangalan sino yung subject matter nung trabahuin mo na nahuli, ang ending ay nahuli din? Mayor ng Gandara, Samar, Mr. Chair, with the person of Mayor Cabuños, at saka may 4 niya na security na police na warranted. Anong year yun? More or less? 2011, 2010, 11, Your Honor, Mr. Chair.